Basic lang naman kailangan mong matutunan dyan sa Pilipinas para makarating dito. Basic. Tapos dedikasyon. Kasi nakarating ka na dito, tapos i-compare mo yung alwan ng buhay mo dyan sa Pilipinas. Maninibago ka. Dito kasi nakakapagod talaga. Kahit may oras na wala kang gagawin dito, kailangan mo pa rin maghanap ng gagawin. Typical na Japanese company. Hindi ka pwede magpa petiks-petiks. Hindi ka pwede magpa petiks-petiks dito. Kasi una, as yung expectation nila sa Pinoy. Kaya nata nila sa Pinoy, hindi napapagod. Payo ko lang sa mga tropa na nakarating na dito. Laban lang. Sobrang bilis lang ng unang kontrata. Ngayon, tapusin na natin yung kontrata natin. Wala nang uwian. Pagkatapos natin kontrata, tsaka ka mag-decide ulit kung gusto mo pa ba. O ngayon, kung may magbubukas. Kasi sigurado pag natapos mo yung kontrata mo dito, maraming magbubukas na opportunity para sa'yo. Marami. Kasi unang-una na lang, yung certification na natapos mo yung training mo dito. For 3 years. Ang laking bagay na nun. Isang susi. Or another passport na yun para ka makarating sa English country. Which is mas maganda yung bigayan. Diba? Laking bagay na yun. Mas malaking bagay yun kaysa dun sa mga mga COE na binibigay sa atin galing dyan sa Pilipinas. Iba yung impact pag galing dito yung certification mo sa Japan. Diba? As long as hindi nagugutom yung pamilya mo sa Pilipinas, nagkakaroon ka ng konting savings, hindi ka nagugutuman din dito, laban na. Pilipinas kasi magkakasama kayo, na-enjoy nyo yung oras. Pero marami lang talagang dito, hindi mo magagawa pag under ka ng technical intern training program. Lahat naman ng bagay, pag sinamahan mo ng sipag, tiyaga at dedikasyon, alam kong nagbubunga. Samahan mo pa ng malasakit, yung mga tao nagmamalasakit sa'yo. Diba? Tapos huwag kang manghihinayang talikuran yung mga taong pinaparamdam sa'yo na may malasakit sila sa'yo, pero ang grow lang is sa kanila lang yung grow. Hindi mo maramdaman na makasama ka sa plano nila pag-grow. Maaaring kasama ka sa plano, pero hindi ka kasama talaga sa resulta. Ano yan? So, ganun yung mga kasama mo. Kailangan mo tumayo para sa sarili mo at mangarap. At kinusa mo ng unti-unti yung mga bagay na gusto mong gawin. May mga taong nagagalit, nagtatampo pag iniwan mo sila para abutin yung sarili mong pangarap. Kekis yun. Yung mga parang walang kasporta sa Alor, kasamahan kita para maabot yung pangarap mo. Diba? Ngayon, nung pangarap ko na yung gusto kong abutin, nagtatanim ka ng sama ng loob sa akin. Baka mali yun. Diba? Baka mali yun. Well, anyway, ako naman, hindi man ako palaisip ng gano'n sa kapwa. Kung gano'n sila mag-isip, bahala sila. Basta ako wala akong masamang tinapay sa kapwa. Ito na ako sa buhay. Magalit ka sa akin, magalit ka na sa akin. Yeah. As long as ako, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Okay lang. Bahala ka. Sa'yo yan . Sarili mong libro yung sinusulatan mo, hindi man akin. Diba? Naging parte lang ako ng mga pahina sa libro mo. Pero, kaya noon,
Ayokong ganyan, yung may nagagalit sa akin, gumagawa ko ng way para maging okay kami ulit. Pero habang tumatagal, parang hindi man worth it pala. Kung magagalit kayo sa akin, magalit na kayo. Kung ayaw niyo sa akin, ayawan niyo na ako. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko iiwan yung sarili ko. Alam ko may mga tao may iiwan dyan para alalayan ako sa tuwing matutumba ako. May mga tao kasi nakaalalay lang dahil may nakatingin. May mga taong concern lang kasi may mga nakamasid sa kanila. Di ba? Maraming taong ganun. At ngayon, hindi na ako nanghihinayang tablayin sila. Dahil sobrang dami ko nang natutunan sa buhay. Natutunan ko ng hindi ko sila kailangan para sa sarili kong growth. Yeah. Hindi ko kailangan ng ibang tao para sa sarili kong pagtatagumpay. Salamat sa mga nanatili. At sa mga hindi. Bye!